pa nila na talaga may special relationship. Yung may-ari ng Mega World, Saka si Corona. saka si CJ Corona. Gaya ng pag-attend niya sa kasal nung anak, ito ba'y proper? Hanggang reception. O, di ba? Ganun talaga, pag government official ka, medyo ano ka sa... Bilang ang Kasi, gusto mo dyan. Yung time na Kasi conflict binili, of interest ang iiwasan mo dyan. especially yung Conscious time na na binili, may mga decision yung Supreme Court na hindi naman pumabor sa Mega World. Oo, 2009, Oo. So, yung mga decisions na 2007, 2008, parang Ito dalawa na, talo naman. Hindi naman pumabor. ako rin actually dami sa nilang kanila. kaso, pero yung iba, wala si Corona. Wala, hindi makita Walang yung kinalaman. Dapat magiging lesson Pero din at yan sa least- ibang government officials. Diba? Na medyo ano kayo sa kilos nyo. Ito nga inaalam ko, may isang justice din eh. May kaso ang Audi Philippines sa Audi Germany dito sa atin. Oh. Eh may isang justice na pamanayo ng Audi. Paano na? Oh, yun na nga, kaya ano sasabihin ko? Inhibit. May ganon. Ipureba, hindi tamang duda. Uy, may Hindi pwede akusasyon lang, di ba? Actually, ilang beses nga silang si JPE, yung prosecution, kasi sinasabi nila, Leading lagi. discount, o hindi naman ang Mega World talaga yung nag-reduce ng presyo, tsaka binigyan ng discount. hindi humingi yung partidos, no? Pero naman, matagumpay na naialis mula sa tiyan ng 3 taong gulang na bata ang isang parasitic fetus na pinaniniwala ang dapat sana'y kakambal niya. Nagsimula ito nang makaramdam ng matinding pananakit ng tiyan ng bata at napansin ng mga doktor ang hindi normal na paglaki ng tiyan nito. Doon pa lamang nila napag-alaman na mayroon palang fetus na nakakonekta sa kanyang kidney at liver. Ang parasitic fetus ay walang puso, utak o baga at nabubuhay lang dahil sa katawang kinakapitan nito. Dahil sa matagumpay na operasyon, makakapamuhay na raw ng normal ang bata. Pambihira po ang kaso ng parasitic fetus at nangyayari lamang ito 1 beses sa bawat 500,000 nanganganak. Ay, ganun. Pero may buto may buto daw Pero yun. wala nang malaki yung Hindi bata. nag-develop, no? Saka wala nang Walang puso, walang utak. Pero may mga buto. Oo. May ngipin pa. Pero pag inalis yun, normal naman yung bata. Okay naman yung bata. Okay. Okay, mula bata, isa pang bata. Ito naman isang bigating balita mula sa Amerika kung saan pinanganak sa Iowa ang isang baby boy na ang timbang umabot sa halos 14 pounds. Kaya, Siya ay si Asher Stewardson at kwento ng kanyang mommy, hindi rin niya na ganun kalaki si baby. Ang laki! Dahil mukha raw itong maliit sa ultrasound, he's so cute. Kaya laking gulat na lang nila na lumabas ito na parang 13 na-vulcanize, no? pounds Laki din at naman. 12 ounces ang bigat. Mas mahaba rin daw ito ng 3 pulgada kumpara sa inaasahan nila. At ang nakabilib pa, ipinanganak si Big Baby Asher sa pamagitan ng normal delivery at walang ginamit na anumang painkillers. Ayon sa mga nurse doon, posible raw na si Baby Asher ang pinakamalaking baby na pinanganak sa pamagitan ng normal delivery sa kasaysayan ng kanilang ospital. Ang cute niya, toddler na siya. tingnan mo panganay, gulat, malaki pa sa kanya yung bunso. Siya yung mother. Oo. Malaki rin yung nanay. Tsaka, pero yan nga, di ba yung mga babala ng mga doktor, huwag Yung masyadong tatay, big babies dahil for diabetes. I wonder nga if she has gestational diabetes kasi usually yun yung risk doon kapag may gestational diabetes yung nanay. Yung bata masyado malaki. Oo. Pero bakit hindi lalagyan ng painkiller? May epekto sa baby ba yun? Hindi naman. Depende sa painkiller. At saka ano Depende. yung option ng nanay. Tinatanong ba kayo nun? Gusto niyo ba maramdaman o hindi? Meron din. Eh, problema, sabihin niyo, may naglalamas. sabihin niyo, ayokong painkiller, tapos mumurahin niyo yung asawa. Oo nga. Meron naman Ayoko na! Diba? Painkiller na po tayo. Bawa naman po yung asawa niyo. At samantala, isang robot na kaya raw malaman kung nasa critical level na ang baha ang naimbento ng mga high school students sa Bulacan. Bagamat battery-operated at yari lang sa building blocks at plastic ang robot na si Magis o Man's All-Round Global Interactive Solution. Napakarami naman daw ang kaya nitong gawin. Bukod sa kaya magbigay babala sa pamamagitan ng sirena kung delikado na ang baha sa lugar, kaya rin itong kumuha ng body temperature at blood pressure at mag-spray din ng citronella bilang pangontra sa dengue. Iba-iba, lalayo ng kaya niyang gawin, di ba? Nobyembre noong nakaraang taon, nasakit ito ang 4th place sa World Robotics Olympiad sa Abu Dhabi. At sa galing ng kanilang imbensyon, nakuha nilang atensyon ng NMDA. Bukod sa posibleng gamitin ng robot bilang rain gauge sa mga barangay, pinag-aaralan na rin nila ang pagbuo ng isang robot na traffic enforcer na siya magbabantay at magbibigay babala sa mga motoristang lalapag sa Huwag naman batas. sagasaan ng motorista. Oo nga. Ay, congratulations sa mga bata na mga kababayan ko sa Bulacan, ha? Ang Sa galing. Pilipinas yan, mga hindi sa babae. Japan. Hindi. Ayan na, At ang ganda ng itsura ng robot. Parang Optimus Prime. Oo nga, in fairness. Ibang ganyan,
sinusupport na dapat talaga natin kasi napupunta minsan sa ibang bansa yung mga technologies. Oo, na dito pero naman. Para siya si Arto nandito. Ayun, Arto. Alam niyo, kasi yung mga babae yata. Mga babae. Which is unusual kasi usually pag Yun ang mga magaling magbuting-ting. magaling sila magbuting-ting. Di ba nag-guest na dito sa atin Babae, yan? galing. Yung nanalo sila last year. So, Galing. Ang dami nga, alam mo, meron din na dalawa din na taga Bicol din ang naka-invento naman puro daw babae, na sinasabi na Good for you guys. para sa Girls, cancer. good for you, In-acknowledge din oh yun. my. So, Lagars. galing ang mga kabataan ngayon. Samantala, eto naman ho, narito na ating weather report. Makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, ang Hilaga at Silangang Luzon ngayong araw. Ay sa pag-asa dahil pa rin po yan sa tail end of cold front na nakaka-apekto naman sa lugar. Samantala, bahagyang maulap na panahon naman po ang mararanasan ngayong araw sa natitira pang bahagi ng bansa. Sisikat po ang araw ngayong 6:24 ng umaga at maaga naman itong lulubog mamayang 5:55 ng hapon. Samantala, i-check naman po natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang dako pa ng Pilipinas. Good morning po mga kapuso. Ito na ang aking early showbiz chika para sa inyo. Sa nalalapit na pagpapalabas ng bagong soap dito sa GMA na Alice Bungisngis and Her Wonder Walis, patuloy na inuulan ng tukso ang bida nitong si Bea Binene dahil sa dala-dalawa niyang leading men na pareho pang nalilink sa kanya. Yan nga ay sina Jake Vargas at Derek Monasterio. At dahil habang nalalapit na ang pagpapalabas ng show nila sa darating na Lunes, lalong umiinit ang kanilang love triangle. Pakiusap ni Bea at Jake sa Jabea fans, huwag naman masamain daw ang Jabea-Rick love triangle. Don't take it personally po kasi kami ginagawa lang po naman po namin kung work namin and pero sana magustuhan din nila. Tama po yung sinabi ni Bea, sana magustuhan ng mga fans itong